Chong, hinay-hinay lang. Baka mapunit at mahalata ng asawa ko. Ito ang mga salatang madalas ko na sabihin sa tuwin ng aking asawa, lalo na kapag umalis na ang mister ko para pumasok sa trabaho. At kaming dalawa na lang ang natitira sa inuupahan na bahay ni Chong na tinutuluyan namin. Ako si Angel, 23 years old. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong nasa Maynila pa kami at nakikituloy sa kamag-anak ng asawa ko. Simula kasi na magsama kami ng mister ko at nagbalak siya na pumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho ay hindi na ako miwalay sa kanya. Lalo na napitas niya na ang Bataan. Ayaw kong pumayag na maiwan sa probinsya namin sa Negros. Magkababata kami ni Alvin noon at magkaeskwela. Hindi ko nga rin akalain na sa kanya ako mapupunta. Samantalang ako, ang madalas na nagtutukso sa kanya nung elementary kami, napayatot siya at sipunin. Kaya lang na mag-high school na kami at nalipat na siya ng school. Samantalang ako ay doon pa rin sa aming dating pinapasukan. Nang tumungtong na ako ng high school, ay doon ko na naranasan ang magkaroon ng gusto sa isang lalaki. Dahil medyo malaking bulas ako at sa edad ko noong na 15 ay dalaga na akong tingnan kumpara sa mga kaedad ko at kaklase ng mga babae. Kaya naman maraming lalaki ang nagkakagusto sa akin noon. Pero dahil focus lang ako sa aking pag-aaral, wala ako kahit sino man sa kanila ang sinagot. Pero na magkita kami muli ni Alvin sa isang kompetisyon ay doon nagkumpisa ang aming pagiging malapit sa isa't isa. May mga palaro kasi ang school sa amin na pinaglalaban-laban ang mga estudyante sa iba't ibang paaralan. Si Alvin ay sikat noon sa paglalaro ng chess. Magaling talaga ito kahit noon pa, kahit elementary pa lang kami. Ako naman ay dahil matangkad ay sa volleyball ako nasali. Simula noong pagkita namin ni Alvin ay palagi na kami nagkikita at nagkwekwentuhan. Malaki na rin ang pinagbago ni Alvin. Hindi na ito sipunin, pero payat pa rin. Hanggang sa bago kami mag-graduate ng high school, tuluyan na kaming naging opisyal na magkasintahan ni Alvin. Pero dahil mahirap ang pamilya ni Alvin, hindi na ito nakapag-aral ng kolehiyo. Mas gusto kasi ng tatay ni Alvin na tumulong na lang siya sa bukid. Kahit na may angkin talino talaga si Alvin. Ako naman ay nagpatuloy lang sa aking pag-aaral at kumukuha ng kursong tourism. Kahit na magkaiba kami ng katayuan sa buhay, ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi nakakalimot si Alvin sa pagpunta sa bahay namin. Kahit na tutol noon ang mga magulang ko sa kanya. Pupunta ako ng Maynila. Doon, kahit paano, makakakuha ako ng trabaho para makaipon. Kapag sapat na ang pera ko, itutuloy ko ang aking pag-aaral. Bakit ka pa aalis? Meron naman trabaho dito. Hindi mo na ba ako mahal? Iiwan mo na ako dito. Sabi ko naman kay Alvin habang nag-uusap kami sa gilid ng dalampasigan. Mahal kita. Kaya nga ako gumagawa ng paraan. Ayoko manatili dito at pareho tayo maghirap. Sagot pa sa akin ni Alvin. Nauunawaan ko naman si Alvin dahil sa hirap ng buhay na kinalalagyan niya. Kaya nga kapag lumalabas kami, ang mga baon na naipon ko na bigay ni Mama ang pinangkakain namin dahil alam ko na wala talagang pera si Alvin. Babalik naman ako. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Sabay akbay ni Alvin sa balikat ko. Sumanda na lang ako sa balikat ni Alvin at malungkot sa naging desisyon niya. Humawak naman sa kamay ko si Alvin at ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang tinitinang ko ang mukha nito. Mahal kita, Angel. Sabay dikit nito sa labi ko. Ilang beses na rin naman nangyari ang paglapat ng labi ni Alvin sa labi ko. Pero ng gabing iyon, sa isang tahimik at madilim na dalampasigan, sa ilalim ng puno ng niyog, humiga ako sa buhangin, ulan ang aking bag sa paaralan. Doon ay wala akong alinlangan na ibinigay ko kay Alvin ang aking pagkatao. Sa isang madilim na sulok, tangi ang mga bituin lang sa kalangitan ng saksi sa aming pagmamahalan. Alam ko na ang gabing iyon ang huli namin pagkasama, kaya nais kong ipabaong kay Alvin sa kanyang pag-alis ang aking katapatan sa pag-ibig. Kahit na walang kasiguruhan kung kailan man siya babalik.
Mahal kita. Handa akong maghintay sa pagbabalik mo. Maigpit na yakap ko kay Alvin. Sa Alvin naman ay nakita ko na pansamantalang nawala ang kanyang lungkot at paulit-ulit na umahalik sa aking noo. Angel, saan ka pa galing na bata ka? Bakit inaabot ka ng alas 9 ng gabi? Siguro, nakikipagkita ka naman sa payatot na yon. Sabihin mo lang kung gusto mo na mag-asawa para hindi ka na namin pag-aralin. Sayang ang perang ginagastos namin sa'yo. Ito ang sunod-sunod na litanya ni mama sa akin na sa totoo lang, normal lang sa araw-araw ang ingay na yun sa bahay. Hindi nga kami naghihirap pero parang hindi naman masaya ang pamilya namin. Puro pera na lang kasi ang bukang bibig nila. Ni hindi ko nga alam matandaan kung kailan ako tinanong ni mama kung kumusta na ang aking pag-aaral at kung kailan huli nagsabi na mahal niya ako. Kaya kay Alvin ko nakita lahat ng atensyon na kailangan ko. Mabuti pa nga ang pamilya ni Alvin. Kahit paksiw na dilis ang ulam, nag-aalok pa sa kapitbahay na kumain. Lalo na kapag nandun ako sa bahay nila. Nakikita ko kasi na sabay-sabay silang kumakain at masayang masaya ang mga kapatid ni Alvin. Wala rin akong marinig na kahit kunting pagtutol sa mga magulang ni Alvin sa amin. Samantalang sa bahay namin, malaki nga ang bahay namin, may masarap na ulam. Pero ikaw lang mag-isa ang kakain. Na kahit na lahat kami nasa loob ng isang bahay, halos hindi naman kami nag-uusap-usap. Lalo na may kanya-kanya kaming kwarto. Kaya ang mga salita ni mama sa akin ay tila hindi ito pumapasok sa aking isipan. Dumiretso na ako sa loob ng aking kwarto at dahil pagod ako at ramdam ko ang hapdi na pagmamahala namin kanina ni Alvin. Kaya inilapat ko na lang ang aking katawan sa kama. Ganyan ka talagang bata ka. Matigas talaga ang ulo mo. Ay nako, kanino ka ba talaga nagmana? Ito pa ang mga salita ni mama na narinig ko habang nasa may pintuan ito ng aking kwarto at ako naman ay sadyang ipinikit ko na ang aking mga mata. Aalis na ako mamaya. Mga alas 5 ng hapon ang alis ng barko. Sabi ni Alvin sa akin nang muli kami magkita. Saan ka titira doon? Ano naman ang magiging trabaho mo? Doon ako kay Chong tutuloy sa pinsan ni mama. May bahay daw yun sa Tondo at siya lang mag-isa nakatira. Saka ipapasok niya raw ako ng trabaho doon sa pinapasokan niyang agency. Sabi pa ni Alvin sa akin. Mamaya, ihatid kita. Wag na, kaya ko naman. Saka baka magkaiyakan pa tayo. Wika pa ni Alvin sa akin. Ayoko, ihatid kita. Gusto kong makita na siguradong makakasakay ka ng barko. Saka may kukunin ako sa bahay na ipapadala ko sa'yo. Pakiusap ko pa kay Alvin. Sige na nga, magkita tayo ng alas 11 ng tanghali doon sa terminal ng jeep. Dagdag pa ni Alvin bago kami naghiwalay para umuwi na ako. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Anong babae na naman yan? Tapos na yan diba? Matagal na yon. Paulit-ulit ka na lang. Ito ang eksenang naabutan ko sa bahay namin. Ang madalas sa pagkatalo ni mama at ni papa. Dahil sa selos ni mama sa dating kabit ni papa na dating sekretary ni papa noon. Bihira rin kasi umuwi si papa. Kaya madalas yun ang hinala ni mama kay papa. Ma, pa, tama na yan. Hindi ba kayo nagsasawa sa pag-aaway ninyo? Biglang sabat ko sa usapan nila. Hoy Angel, huwag ka nga makialam dito. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng ama mo. Biglang sabi ni mama sa akin. Si papa naman ay suminya sa akin na lumayo ako. Umiiling na lang ako, sabay pasok sa aking kwarto habang naririnig kong muli ang sigawan ng aking mga magulang. Pagpasok ko ng kwarto, kinuha ko ang aking maliit na bag. Sabay na ipinasok ko ang ilang t-shirt na ipapadala ko kay Alvin para sana alaala niya galing sa akin. Habang patuloy ko na naririnig ang away ni na mama, hindi ko sinasadya na makita ang aking isang malaking bag. Wala na akong isip-isip na basta isinuksok ang aking mahalagang gamit na halos hindi nga magkasya lahat. Sabay na lumabas ako ng kwarto na kahit na nasa sala si na mama ay hindi ako nakitang lumabas. Pumunta ako sa usapan namin ni Alvin sa may terminal pero dahil maaga pa iyon, naghintay lang ako sa isang tindahan malapit sa terminal.
Kanina ka pa ba? Tanong ni Alvin sa akin nang dumating ito. Medyo, sagot ko naman kay Alvin. Pero napatingin si Alvin sa akin. Bakit parang ang laki naman yata ng bag na ipapadala mo? Sa akin ba yan? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Oo, sa'yo to. At sa akin. Bigla naman napatingin sa mukha ko si Alvin at hindi nagsalita. Sasama ako sa'yo. Ayoko maiwan dito. Biglang yakap ko kay Alvin. Hindi pwede. Magalit ang mga magulang mo sa akin. Biglang sagot ni Alvin sa akin. Sabay hawak sa mukha ko. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako o yung magulang ko? Pagtatanong ko kay Alvin. Hindi na nakasagot si Alvin dahil nagtatawag na ang driver ng jeep na aalis na. Kaya hinila ko na ang kamay na Alvin at sabay kaming sumakay ng jeep. Baka sa ngayon, hinahanap ko na sa inyo. Pag-aalalang sabi ni Alvin. Bukas pa nila malalaman na wala na ako at yak na malayo na tayo. Sagot ko kay Alvin habang sakay kami ng barko. Ang inaalala ko si Chong. Baka kung anong sabihin nito sa akin. Baka magalit sa akin yon. Huwag kang mag-alala. Maghahanap din ako ng trabaho. Magtutulungan tayo. Pansamantala lang ang pagtira natin sa Chong mo. Basta magkasama tayo, maaabot natin ang ating pangarap. Sabi ko pa kay Alvin na tila pinanghihinaan ng loob. Isa rin kasi sa inaalala ni Alvin ay ang panggastos namin at pamasahe. Matapos ang mahabang biyahe namin, narating namin ang lugar ng tuwi ni Alvin sa Tondo. Nasa unang kita ko, kung mahirap sila sa probinsya, mukhang mas mahirap dito sa Maynila. Lalo na, nakita ko na sa gilid ng rilis, ang bahay na tinutukoy ni Alvin. Saan po ba nakatira dito si Anselmo? Pagtatanong ni Alvin sa isang nagtitinda ng sigarilyo. Si Chong. Ayun, yung bahay nasa may dulo. Sabi ng isang lalaki sa amin na agad naman namin pinuntahan. Chong, Mano po. Si Angel po pala. Sabay lapit naman ni Angel at Mano. Asawa mo ba ito, Alvin? Manang-manang ka talaga sa pinagmanahan mo. Magaling kang pumili. Parang natatawang sabi ni Chong habang nakatingin sa akin na tila ba may ibig sabihin. Ang inaakala ni Alvin na mga galit ang kanyang Chong, lalo na nang malaman niya na nagtanang kami, ay kabaliktaran sa nangyari. Nako, wag mo nang isipin pa yon. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Simula na maghiwalay kami ng tiyang mo. Doon sa kabilang kwarto. Doon kayo. Sabi pa ni Chong na tila masaya rin sa aming pagdating. Salamat Chong sa pagpapatira mo sa amin. Alam mo iho, hindi ka na iba sa akin. Tsaka, sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo magkakadugulang? Dagdag pa ni Chong sa amin. Doon nga kami tumuloy sa bahay ni Chong na pag tinignan mo sa labas ay pangit. Pero kapag nasa loob ka na, ay maganda naman ito. Sementado rin at kumpleto sa gamit ni Chong. Kaya ang pag-uumpisa namin na pagkasama ni Alvin ay hindi masyadong mahirap. Kaya lang medyo ilang ako ng konti kay Chong dahil iba kung tumingin ito. Para bang kakainin ako na hindi ko maintindihan, lalo na kapag wala si Alvin. Simula kasi na makapasok ng trabaho si Alvin, doon sa pinapasukan ni Chong ay madalas gabi na ito dumarating. Panghapon kasi ang pasok ni Alvin. Samantalang si Chong ay alas 5 lang ng hapon ay nasa bahay na. Angel, gamitin mong washing machine. Bakit ka nagkukusot? Chong, sayang naman ang kuryente. Ilang piraso lang ito. Bakit ka manghihinayang? Libre ko kayong pinatira dito. Kaya wala kayong anumang babayaran. Sabay tapik ni Chong sa braso ko. Doon, unti-unti kong nakilala si Chong. Mabait pala talaga ito. Kung sa pisikal na titingnan, mukha lang masungit at matapang si Chong. Malaki rin kasi ang katawan nito, lalo na ang tiyan. Sabay pa ng medyo malaking boses. Kaya ang inaakala ko na masungit na si Chong. Unti-unti kong nakapalagayan ng loob. Lalo na kapag kami na lang sa bahay, na madalas ay nagkikwentuhan kami tungkol sa probinsya. Madalas din ito nagluluto, lalo na sa umaga na bago pumasok si Alvin para baon nila sa trabaho. Nagsama nga kami ni Alvin na tila mag-asawa sa bahay ni Chong. Pero tama nga ang matatanda, hindi nakakain ang pagmamahalang. Habang tumatagal kasi ay nakakaramdam ako ng lungkot, lalo na ako lang mag-isa sa bahay. Naubos na rin ang dala kong pera
at yung mga alahas na bigay ni Papa sa akin ay naibenta na namin. Kahit na may trabaho si Alvin, kulang pa rin sa amin ang kanyang kita na halos sa pamasahe lang napupunta ang kanyang sahod. Doon ko na naalala si Mama, saka ang buhay ko sa probinsya na malayo sa kinalalagyan ko sa ngayon. Anak, nag-aalala kami sa iyo. Saan ka ba? Saan ka ba nagpunta? Umuwi ka na. Hindi kami galit sa iyo. Ito ang sabi ni Mama sa akin nang tawagan ko ito. Ma, sorry. Sumama na ako kay Alvin. Nagkasama na kami dito sa Maynila. Sagot ko naman kay Mama. Si Mama naman ay narinig ko na patuloy lang sa pag-iyak at nagpupamilit na pauwiin ako. Sa mga narinig ko na sabi ni Mama, kahit paano naramdaman ko na mahal din pala ako ni Mama. Matapos na sabihin ko sa kanya na wag na mag-alala sa akin dahil okay naman ako dito sa Maynila. Tinanong na lang ako ng aking address at padadala niya raw ako ng pera. Natuwa naman ako sa aking narinig na sa kabila ng pagsuway ko sa kanila at pagtigil ko sa pag-aaral, sinuportahan pa nila ako sa aking desisyon. Oh, bakit parang marami yata ang laman ng rep? Sumahod ka na ba, Alvin? Tanong ni Chong sa amin. Hindi na namin sinabi kay Chong ang totoo. Matapos kasi na matanggap ang pera na padala ni Mama, agad kami pumunta sa grocery at namili kami ng mga kailangan namin. Nakalaunan ay palaging ganun nga nangyayari. Pero kapag kasama mo na pala ang isang tao, doon mo na rin para makikilala ang ugali. Simula na magtrabaho si Alvin at nagkaroon na rin ito ng mga kaibigan. Napapasama na ito sa mga inuman, kaya madalas hating gabi na ito umuwi. Pakiramdam ko tuloy ay nagbago na ito. Parang nakakaramdam tuloy ako ng pagsisisi sa pagsama ko sa kanya. Alam mo, bihira lang naman ito. Saka hindi ko pa naranasan ito noon. Ito na lang ang sagot sa akin ni Alvin matapos na kumprontahin ko sa madalas itong pag-uwi ng gabi. Kaya ang madalas na nangyayari, kaming dalawa na lang ni Chong ang natitira sa gabi sa bahay na tinutuluyan namin. Matulog ka na. Huwag mo na hintayin ng asawa mo. Uuwi din yun. Sabi ni Chong sa akin na makita ako na umiiyak sa may sala. Nag-uumpisa pa lang kayo. Marami pa kayong pagdadaanan na pagsubok. Pero Chong, parang unti-unti nararamdaman ko na hindi niya na ako mahal. Wala na siyang oras sa akin. Pagdating dito, matutulog na lang. Tapos pagising, papasok na. Pakiramdam ko, iba na siya ngayon, Chong. Pakiramdam mo lang yan. Baka naman pagod sa trabaho. Tsaka nandito naman ako. Huwag kang lagi nasa loob ng kwarto mo. Sabi pa ni Chong sa akin. Ako naman ay hindi ko na mapigilan mapayakap kay Chong sa tsuhin ng aking asawa. Sabay naman haplos sa aking likod. Simula noon, madalas kami nag-uusap ni Chong na para kami magtropa na lang kung magkwentuhan. Kaya kahit hindi na umuwi si Alvin, medyo nalilibang na rin ako. Pero may isang araw na hindi ko akalain na mangyayari sa pagitan ng tsuhin ng aking asawa na 50 anyos na ang dating pag-aalala ko sa aking asawa na hindi umuwi ay tila nabaliktad na. Dahil mas gusto ko na ito na hindi umuwi agad o kaya lasing pagdating para magawa namin ni Chong ang aming mga gusto. Sa tsuhin kasi ng asawa ko, naranasan ko ang mga hindi ko nalasap sa aking asawa. Alvin, mukhang nadadalas ng pag-inom mo. Nag-aalala na sa'yo si Angel. Bakit hindi ka na lang dito sa bahay uminom? Para naman paglasing ka na, diretso tulog ka na lang. Mamaya pa niyan, may mangyari pa sa'yo sa pag-uwi mo. Sabi ni Chong kay Alvin isang umaga. Matapos na umuwi na naman itong nakainom ng alak. Sa Sabado, day off ka, di ba? Wala rin akong pasok. Tayong dalawa ang mag-chat dito. Pag-aalak ni Chong sa aking asawa. Sige Chong, sagot naman ni Alvin sabay napangiti. Sa edad kasi na 19 ni Alvin, ay parang sabik dito sa mga kaibigan. Ako naman, kahit na 18 years old noon, ay naranasan ko na yon. Kaya kahit nagtatampo ako kay Alvin, pinagtitiisan ko na lang. Gusto ko rin kasing ipakita kina Mama na tama ang desisyon ko at mali sila sa paghuska kay Alvin. Sa katotal, nandito na ako sa sitwasyon na ganito at ginusto ko naman. Kaya maluwag ko na lang na tinanggap na ganito talaga si Alvin. Hinay-hinay lang. Mamaya malasing ka kaagad.
Ito ang sabi ni Chong kay Alvin na mag-umpisa na sila mag-inom. Nakita niya kasi si Alvin na tila ang bilis tumagay. Angel, baka ikaw gusto mo. Try mo kahit konti lang. Baka sabihin mo, kami lang nagsasaya. Alok sa akin ni Chong. Hindi po ako umiinom ng alak. Tikman mo lang. Hindi mapait. May halong juice ito. Sabi naman ni Alvin sa akin. Sinubukan ko naman ng alak. Totoo nga na walang pait. Matamis ito at sa dulo lang ang lasa ng alak. Kaya ang kanina na dalawang magkaharap sa lamesa ay naging 3 na. Kumuha na rin kasi ako ng sarili kong baso at paunti-unti ay lumalagok din ako ng alak kasabay ng panonood namin ng pelikula. Alvin, huy, tulog ka na? Alas 5 pa lang ng hapon. Tapi ko kay Alvin na makita ko na nakapikit na ito. Ang bilis pala malasing nito, kaya pala hindi nakakauwi kapag napapainom. Sabi naman ni Chong. Angel, ayusin mo na ang higaan niya doon sa kwarto ninyo para patulogin na natin. Agad naman ako pumasok sa kwarto, sabay na inayos ko ang paghigaan ni Alvin. Hindi pa nga tumatama sa amin ng alak, tulog ka na agad, sabi pa ni Chong nang madala namin sa kwarto si Alvin. Angel, halika na, tayo na lang mag-ubos nito, alok pa ni Chong sa akin. Dahil medyo may tama na ang alak sa akin, hindi ko alam kung bakit bumalik ako sa lamesa at tuloy lang ako na nakipagkwentuhan kay Chong hanggang sa maikwento ko sa kanya na sa dalampasigan ko na ibagsak ang bataan kay Alvin. Humaba pa ang kwentuhan namin ni Chong at kung saan-saan pa kami nakarating ng kwento. Chong, lasing na ako. Matutulog na rin ako. Sabi ko kay Chong. O sige, ako nang bahala magligpit dito. Sagot naman ni Chong sa akin. Dahil nahihilo na ako, hindi ko na matandaan kung paano ako pumasok ng kwarto. Basta nahiga na lang ako nang maramdaman ko ang malambot na kama pagpasok ko ng pinto. Hindi pa ako matagal na nakakatulog nang maramdaman ko ang asawa ko na gumalaw at yumakap sa akin. Dahil alam ko na ang senyalis ni Alvin kapag may gusto siyang gawin sa akin, ako na mismo ang gumawa ng paraan. Ibinigay ko ang pinakadabis ko ng mga oras na yon tulad ng mga napagkwentuhan namin ni Chong. Akala ko ba lasing ka? Ang lakas mo pa pala. Ito na lang ang nasabi ko sa aking asawa bago ako muling pumikit at yumakap sa kanya. Pakaramdam ko kasi punong-puno ako ng oras na yon at naibsan ng aking asawa ang mga pagkukulang nito sa akin, lalo na sa madalas sa pag-uwi nitong lasing. Mga alas 4 ng madaling araw, nakaramdam ako ng pagkatuyo na lalamunan. Agad ako nang bumangon at hinagilap ko ang switch ng ilaw. Medyo malabo kasi ang mata ko, lalo na kapag madilim at hindi ko suot ang aking salamin. Pero nahawakan ko ang tiyan ng asawa ko, sabay na natukuran ko sa aking pagtayo. Bakit matigas ito at malaki? Kaya nang mabuksan ko ang ilaw, laking gulat ko kung sino ang katabi ko kagabi. Bakit ako nandito? Hindi to ang kwarto namin ni Alvin. Agad akong lumapit sa lalaking nakahiga at lalong nanlaki ang mata ko sa aking nakita. Si Chong ang nakahiga at tila sarap na sarap sa pagtulog. Agad ko na pinulot ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Sabay dali-dali ako lumabas ng kwarto. Tila nawalang bigla ang pagkauhaw ko sa tubig na makita ko ang aking asawa na tulog pa rin sa aming kwarto. Ibig sabihin, hindi ko na nasabi pa ang aking mga nasa isip. Kaya pala, iba ang pakiramdam ko. Kaya pala mas malaki. Sabi ko sa aking sarili habang kinukuskus ko ang aking katawan sa banyo. Pero may isang banda ng utak ko nakangiti na parang masaya. Hindi ko alam, parang ang gaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon at tila nawala ang stress ko sa aking asawa sa madalas na paglalasing nito. Si Chong lang pala ang magpapawi ng aking nararamdamang stress, sabi ko sa aking sarili. Ang bilis mo pala malasing. Iniwan mo kami ni Angel kagabi, sabi ni Chong kay Alvin nang magising na ito. Ako naman ay hindi makatingin kay Chong at hindi ako makatanong sa kanya kung ano ang nangyari. Pero nang tumalikod ang aking asawa, napatingin si Chong sa akin at napangiti. Hindi ko alam kung bakit sumagot din ako ng ngiti na parang okay lang ang lahat. Kaya lumipas pa ang ilang araw, parang gusto ko ulit na mag-inom kami. Kaya lang ayaw ko naman magsabi kay Alvin.
Dahil ang totoo, hindi ang alak ang hinihintay ko. Kung hindi, nagbabaka sakali ako na malasing muli si Alvin at ako naman ay makatulog sa hindi naming kwarto.